kinakausap na po natin sila kung kamusta sila. Anyway, tamang-tama, nandito na po ang ating makakapanayam, ano? At siya po ang Executive Director and Spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Papag-usapan po natin yung na-unsyawing fare hike nila kasi sila po ang unang nabigyan ng pagkakataon na magtaas ng pasahe. Actually, the last time that I interviewed him, yun po yung pagtaas ng presyo ng pasahe nila. Kaya okay po sana, no? Kaso naunsyam . Anyway, makakausap po natin, nasa kabilang linya, si Mr. Alex Yage. Sir Alex, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Bong, at magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa. Alam nyo, Sir Alex, nung huli tayo nag-usap, it was also during the time na nagkaroon kayo ng fare hike, fare increase sa mga provincial buses natin. Ano po nangyari? Tama po yun. March 13 po, nilagdaan po ng LTFRB ang order na nagtataas po ng pamasahe 1 peso sa ordinary bus at saka 30 centavos per kilometer doon sa succeeding kilometer doon sa mga ordinary bus. Doon naman sa mga aircon bus ay 35 centavos per kilometer for every kilometer after 5 kilometers. Doon sa mga regular aircon at saka super deluxe aircon, at doon naman sa mga luxury aircon na category, 45 centavos per kilometer. Pero ito, katulad nga na nabanggit mo, Sir Bong, naunsame ito kasi the following week, the following Tuesday, ay binawi ng Pangulong Marcos ang fare increase. Yun nga, Sir Alex, ano? Well, kayo isang linggo kayo, at least naranasan nyo isang linggo na may fare hike, ano? Yung mga kasamahan natin sa sektor ng jeepney, umaga inanunsyo yung fare hike, binawi, the night before, inannounce ang LTFRB, then the next day, binawi po ng Pangulo. Pero kayo po, naka-isang linggo na. Paano po yung Sir Alex, ang nakapag-book ako during the time na may fare hike. Tapos, ang biyahe ko, after nung pagbawi, paano po yun? May refund? Actually, naitanong na namin yan sa LTFRB. So, nung panahon na nakapag-book ka, ay ang pamasahe ay mataas. So that will stay. So, walang refund. So, after the fare hike na binawi, lahat ng mga succeeding na mga booking, na advance booking, ay ang ginamit na ay yung dating pamasahe. So, naitanong na namin yan sa LTFRB at sabi nila na tama naman yung ginawa namin. Nag-book kami at that time ay mataas ang pamasahe kaya wala nang refund. Sir Alex, sa pag-usap niyo po sa LTFRB, ano po ang inaasahan natin kung wala pong fare increase? Well, again, ang ginawa ng Pangulo natin kahapon ay nagbigay siya ng mga ayuda sa mga operator at saka sa lahat ng driver. So, sa mga bus operator ay nagbigay siya ng 10,000 pesos per unit. One-time ayuda lang yan. Kunyari, registered operator ka, ikaw ay provincial operator or city bus operator ka, meron kang franchise, nakarehistro, kung nakarehistro yung unit mo, ay bibigyan ka ng ayuda na 10,000 pesos per unit one time. Ngayon, lahat ng mga driver, ikaw man ay driver ng bus, driver ng jeepney, driver ng TNVS, mga taxi,
ay bibigyan naman yan ng kaukulang mayroong 5,000 pesos ata doon sa mga jeepney driver, mga bus driver. At merong schedule yan, pati yung mga TNVS driver at saka yung mga rider na katulad na nagde-deliver ng mga kargamento at nagde-deliver ng pagkain. Opo. Sir Alex, so yung 10,000 diretso po sa operator 'yon for parang tulong sa operational cost nyo. Tama po ba? Are you obligated to also give your drivers o pang operational cost nyo lang po ito? Yung 10,000 Sir Bong, diretso sa account ng kumpanya yan. Opo. Samantalang yung tulong financial naman na 5,000 ay diretso sa driver. Kung meron siyang mga PayMaya account nung driver. Actually, ang nabanggit nga namin, kasi nung araw din yon, gumawa kami ng sulat naka-address sa Pangulo through DOTR Secretary Lopez at saka LTFRB Chairman Mendoza na kailangan namin yung may balik yung fare increase. Bigyan natin ng example, Sir Bong. Opo. Dati, 50 pesos lang ang 1 litro ng diesel. Mga 1 month ago. 1 month ago. Opo. Kasi ang gera. Totoo po yan. Mga wala pang isang buwan. Opo. Ngayon, 2 weeks ago, ang diesel ito naging 100 piso na. 100 piso, 1 litro. Ngayon, nung Martes, nagtaas ulit siya 120 pesos na per liter. So, pagka ang konsumo mo ay 100 litro araw-araw, kunyari city operation ka, 100 liters ang konsumo mo araw-araw. Dati, 5,000 lang ang binabayaran mo isang araw. Ngayon, nung before Tuesday, naging 10,000 ang binabayad mo na crudo kasi 100 litro. Kaya lang nung Martes, nagtaas na naman ulit, naging 120 na dito sa Metro Manila. 12,000 na ang crudo mo. Ngayon, wala kang fare increase. Saan mo kukuhanin yon? Yung sabi ng Pangulo, yung ayuda ay 10,000. So yung 10,000, kung ikukumpara natin doon sa itinaas ng diesel sa isang bus lang Opo. 5,000, naging 12,500, 7,500. After one day, yung 10,000 mo ubus na. Yung tulong na financial na 10,000, pangalawang araw mo, mag-aabono ka na. So wala ka ng pambayad ng crudo dahil wala ka namang fare increase. So, saan natin kukunin yung pang fare increase? Kung binawi na ng Pangulo, so hindi natin mababawi yung gastusin para sa crudo na tumaas ng 140%. Sir Alex, Holy Week na next week. Marami na mga biyaheng mga kababayan natin. Paano to? Actually, kaninang umaga nag-monitor ako ng mga biyahe para sa Semana Santa. And marami din mga nakapag-book na nung araw, nung mga karamihan ng mga binook nila na puno na. Ito yung mga luxury buses. Ito yung mga mahal ang pamasahe. Yung mga super deluxe buses. Ito yung mga may lazy boy, mga naka-lazy boy. Oo, kadalasan maagang napupuno yan eh. Opo. Ngayon, marami naman nagbigay naman ng LTFRB ng mga special permit para kung sakali na dumaksa ang pasahero ay matuguran natin yung pangangailangan ng pasahero na meron silang masasakyan. Pero
Siguro sabi ko nga doon sa kausap ko kaninang umaga na siguro tingnan nila sa PITX kasi yung PITX isa yan sa doon natin makikita kung gaano karami o dadaksa ang pasahero Kasi usually Yun po yung ano natin barometer natin ng PITX. yan ang barometer natin So makikita mo sa PITX kung mahaba ang pila doon sa pagbili ng ticket. Opo. Inaasahan mo na dadaksa ang pasahero. Pero makikita mo halos wala. Parang normal lang ang takbo ng pasahero doon at makikita mo rin sa kalsada na talagang kakaunti ang bumibiyahe. Pati mga private vehicles, makikita mo. Totoo po yan. Medyo may pagbaba po ng na-obserbahan din po namin yan. Pero Sir Alex, palagay mo kaya yung mga kababayan natin, instead na mag-aircon, mag-ordinary na lang? Well, meron silang option na sumakay ng ordinary o yung ordinary regular aircon. Pwede silang sumakay doon para makauwi sila ng... Opo. Yeah. Actually, maraming bakante, Sir Bong, no? Yung isang operator na malapit lang ang biyahe dyan sa norte, ang sabi sa akin kaninang umaga, marami po silang bakanting schedule. So, okay. kung gusto pa nilang umuwi at gusto nilang makasiguro ng kanilang sasakyan, marami pang bakante. Ang nakikita kong problema kaya Sir Bong, yung mga tawid dagat. Yung mga tawid dagat kasi, yung long haul, yung pupuntang probinsya, pupuntang Visayas, pupuntang Mindanao. Ito kasi, yung water transport, yung ferry na pagsasakyan nila, nagtaas na ng pamasahe ito Oo. Nagtaas na sila. So, ang alam ko, sa isang bus, doon sa may pinakamalaking port ng Matnog at saka Allen, 1,000 isang bus ang increase. Samantalang ang pamasahe ng tao nag-increase ng 100 pesos. So, ibig sabihin yan, pag babiyahe kayo, kailangan ay nakahanda ka sa dagdag na pamasahe. At ang mahirap dito, Sir Bong, hindi natin alam kung yung supply ng diesel ay magiging available pa rin next week, no? Doon sa probinsya. Kasi kung tatawid ka ng Visayas, ang laman ng isang bus, 300 liters ang capacity ng fuel tank niya. So, pag 300 liters, 2 kilometers per liter, hindi siya aabot ng Visayas. Ibig sabihin niya, kailangan mag-refuel siya sa may bandang Legazpi. Magre-refuel siya sa Legazpi, magpupuno siya dyan, at para makarating siya sa Leyte. Kung pupunta naman siya ng Mindanao, pagdating ng Leyte sa Tacloban o Catbalogan, magre-refuel na naman siya ulit para makarating siya ng Davao o Cagayan de Oro. So, di ba, Sir Alex, itong refueling stations nila sa terminal naman nila? Tama yun. Pero alam mo kasi, Sir Bong, napakahirap umorder ngayon ng bulk. Kasi, oo nga, limitado. Limitado. Meron kami inoperate na mga around 200 buses dito sa Metro Manila. Nakakapagtaka, pag umorder ka sa mga oil companies, mas mataas ang presyo nila, mga 2 piso o 3 piso, kumpara doon sa mga istasyon na available pa yung diesel dito sa Metro Manila. Opo. So tinatanong ko, bakit ganun? At may mga retail station na nakakapag-offer pa ng mas mababa. Kasi, alam nga naman, bumili kami ng 120 pesos per liter kung meron naman available na 118. So sa isang daang litro araw-araw, isang bus, 2 piso, 200 din yung savings namin. So, ibig sabihin nun, makakapag-operate pa kami, at least hindi kami masyadong malugi. Kasi, ang Metro Manila operation,
pag umalis ka sa terminal mo, wala kang guaranteed pasahero niyan eh. Ibig ang pasahero niya nasa kalsada. Mamimake up ka sa kalsada. Tama, tama. So hindi mo sigurado kung masisilat yung biyahe mo. Mabuti kung masiguro mo na maraming sasakay para yung 12,500 na babayaran mong grudo at the end of the trip, mababayaran mo. And 20%, kunyari, nag-revenue ka ng 15,000, 20% of that, sweldo ng driver at conductor. So, 3,000 yun. Kulang pa yung 15,000, pambayad ng driver at conductor, pati krudo. Eh, meron ka pang road expenses. Yung toll fee at saka terminal fee. Babayaran ka pa. Lugi ka pa. So, marami ngayon, nagdadalawang isip. So, yung iba, nagbawas na sila ng biyahe. Siguro, tinitingnan nila kung makakayanan pa nila. Kung walang fare increase, maraming mga bus company, lalo na yung malalayong biyahe, ang magbabawas talaga ng pasahero. Ng biyahe, Terbong. So, hindi natin alam kung gaano karami, 50% o 40% ba. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ang volume ng pasahero ay tataas pa o hindi. Kasi alam mo, minsan ang Pilipino, last moment na babiyahe yan. Last minute. Last minute babiyahe yan. Kaya, totoo po. Totoo. Pinaantabayanan din namin kasi gusto rin namin na yung ating mga pasahero ay makauwi din sa kanilang mga probinsya dahil reunion time ito yung Semana Santa at saka meron silang mga panata para sa kanilang mga kanilang pamilya na makita-kita pagka tuwing Semana Santa. Sa summer vacation po talaga to, Sir Alex. Well, anyway, Sir Alex, marami nang graduation ngayon kaya itong weekend na to, marami na dapat na ang mga babiyahe. At saka yung bisita iglesia, napansin ko din, Sir Bong, kasi meron kami ino-operate na rest area. And dati-rati pagka ganito, ang dami ko nakikitang tourist buses, chartered buses ng mga pupunta ng bisita iglesia. Ngayon talagang wala matumal. Kaya yung mga restaurant din sa kalsada, kulang na ng public transportation, kulang pa rin ng private transportation. Walang kita yung mga restaurant. Kaya nakakalungkot. Sana papag-aralan ng Pangulo yung kanyang pagbawi at ibalik muli yung increase ng pamasahe para sa public transport. Well, magandang balita, Sir Alex, dahil, unang-una, nagdeklara ng Pangulo ng National State of Energy Emergency. Then, pangalawa, pirmado na rin yung batas para sa excise tax, tingnan natin, in the next succeeding days, baka we will see, policy shift and policy that will focus on public transportation. Sir Alex, maraming salamat po at maraming salamat ulit sa mga insights nyo. Sana makapanayan po namin ulit kayo pag may mga pagbabago po in as far as provincial bus operations is concerned. Sir Alex, thank you po. Maraming salamat. Salamat. Pahabol lang, Sir Bong. Nagpapasalamat kami sa Pangulo at nagbigay pa ng ayuda. So, kahit na ito hindi sapat yung ayuda na to, ay ayuda ito. So, kusang loob namin na tinatanggap ito na maraming salamat. At at least meron kami natanggap. Yung mga driver may natanggap. Kaya kailangan lang namin maibalik yung pagtaas ng pamasahe para mag-survival ito. Para patuloy yung ating pagserbisyo sa bayan. Kaya okay na kahit konti, basta't meron kaysa wala. Tama po ba, Sir Alex? Tama yun. Importante may natanggap ka. Kahit na konti. Hindi man sapat yun, pero at least mabubuhay ka na isang araw o 2 araw. So, ayun po. Saka na lang natin isipin yung pangatlong araw. Yes. Maraming salamat, Sir Alex, sa ulitin.
Walang anuman, Sir Bong. Anytime po. Salamat sa pagkakataon. Salamat po, Sir Alex. Ayun po si Sir Alex, ang Executive Director at ang ating spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Anyway,